Hello, what's up mga ka-all white? Yan, yung mga bago pa lang po dito sa ating channel. Yan, ako po ang inyong lingkod, Papatrix TV. Yan, ang magre-real talk sa inyo ngayong araw na to. So sa mga manunod po na makakanood pa po ng mga videos ko na ito, paki-supportan na po, paki-share nyo po mga kapatid. Ngayon po ang aking itatopic po kayo ng ating pag-uusapan po ngayon, no mga kapatid. So, ito po, poverty porn issue. Nais ko lang po magbigay ng opinion dito sa madalas na nakikita natin, lalo ngayon panahon ng pandemya, gamit na gamit po nila ito. Marami pang gumagawa nito, poverty porn. Yan. So, ito pa po ang masaklap. Pag sinabing poverty porn issue, diba? Medyo malalim po yan eh. Maraming kumukontra, maraming nagtatapik dito, maraming against sa paliwanag, marami kasing nagpo-correct na tamang gawain na eto sabi nga nila, mali yung ganito, mali yung ganyan, hindi dapat binibidyo, hindi dapat ganito. So bibigyan po natin ito ng kasagutan, no? Ating alamin din po, no? Magbibigay lang po tayo ng opinion. Ayun lang po sa aking paliwanag, no, about dito sa poverty porn issue. Gusto ko lang po magbigay ng sarili kong opinion. At kayo na po, no, kayo na po ang mag-comment na po kayo sa baba ng aking video na to, kung ano po ang inyong opinion din about sa mga issue ng poverty porn. Okay? So, ano nga po ba ang poverty porn? Kailan po ba nagsimula to? Saan po ba nag-umpisa to? Diba? Kasi dati pa po to, kung naalala nyo po yung mga pictures na dati mga naglalabasan, yung mga Indiano, mga ganun, may mga malnourished na mga bata, yan. 1980s pa po may mga ganyan. Ay, ito mga tulad ito, itong mga video na yan, na kinukunan nila ng picture, tapos yung iba binibidyo, tapos iblalbag po nila. So, yun po, no, 1980s pa po, lumabas ang ganyang mga usapin, no, yung poverty porn issue. Yan, yung mga poverty porn na mga tao, mga bata, matatandaman o ano, yung kahirapan po nila kinukunan, pinipicture, then ipapublish, ilalabas sa SOCMED. So yun po ang ibig sabihin ng poverty porn. Para bang sa madaling salita po, ito ay isang poverty exploit, diba? Ini-exploit po nila. Nilalabas sa SOCMED, pinapakita yung kahirapan ng mga taong ito. So, bibigyan po natin ng linaw, no? Sa yung mga nangyayari po kasing issue ngayon na may mga vlogger, may mga content creator na ginagamit nila itong platform na to, poverty porn, na blinablog nila yung kahirapan. Marami pong gumagawa niyan. Marami pong ginagawa yan. Pero, ito po, no, gusto ko lang pong magbigay ng akin, para sa akin, no, yung opinion ko sa mga vlogger na gumagawa niyan. Para sa akin, hindi po lahat mali yung ginagawa. Meron din po nakikita kasi na may tama naman. Medyo dinala niya sa magandang paraan yung pag-exploit niya ng kahirapan or kalagayan ng mga taong ito. Diba? May mga gumagawa po ng ganon. So, ang bibigyan ko lang po ng kasagutan dito, yung mga taong gumagawa ng mali. Yung ginagamit nila yung platform na to para mag-grow ang kanilang channel, para dumami ang kanilang views, subscriber, at ginagawa na pong business. Yan.
So, ikwento ko lang, no, mga kapatid. Kasi ganito lang yan eh. Itong platform na ginagamit nila na poverty porn, sa mga vloggers po na gumagawa nito, na ibibidyo nila yung kahirapan ng mga taong ito. Halimbawa, interview nila o itong pamilya mag-ina, nakatira sa barong-barong. Interviewin, saan po ba kayo nagsimula? Ano po ba yung anong kinakain nyo po? Ganun. Talagang full interview eh. Hahalongkatin. Kasi ganun pong poverty porn eh. Mga ginagawa nila eh. Hahalongkatin yung buhay, aalamin yung estado. Ngayon, sabay, ito ang camera. Yan, kukwento po. Ito po si nanay ay wala pong makain. Ito po yung yan. Tapos bibigyan niya ng tulong. Meron po ako dito, 500. Bigas. Bibigyan po nila. Di po ba? Magbibigay sila. Ito po bigas. After nun, after ng interview, after ng pagbibigay ng bigas, ng pera, after nun, wow, million views. Daming views. So, anong nangyayari mga kapatid? Dahil nakita niya, may mga taong ganito na nakita niya, nag-click. Ang daming naka-appreciate ng ginawa mo. So, itong vlogger na to, dahil nakita niya na, ang daming nag-likes at ang daming nagpapatid ng tulong. So, kaliwat kanan yan. Siyempre, mga followers niyan, sir, ma'am, nais ko pong magpaabot ng tulong doon po sa video nyo na kung saan in-interview nyo po si nanay, ganito, ganyan. So, dadagsaan tulong. Ngayon, ano po ba ang nakikita nating mali minsan sa mga ganitong platform na ginagawa nila? Ang mali po dito, ginawa na po nilang negosyo. Yung iba hindi ko po nila lahat, ginagawa na po nilang negosyo. Yung ganitong pagtulong. Tutulong sila, i-videoan nila, i-interviewin nila. Diba? Halongkatin ang buhay. Then, ipapakita sa SOCMED, tinutulungan nila, inaabutan nila ng pera. Then, after nun, nagka-views na. Pero kung titignan nyo naman po yung naitulong, okay. Huwag natin pong sukatin. Nandun na tayo, huwag natin sukatin kung magkano naitulong, at least nakatulong. Andun na po tayo. Pero, dahil nga, ginamit mo itong mga tao na ito para lang sa views mo, para lang na matawag na, nakakatulong ka. Diba? Okay yung ginawa mo. More likes, more views. Ang dami nagpadala, ang daming gusto magpatid ng tulong. Ang problema, sa ganitong estilo na ginagawa nyo, maraming naggagayahan. So, lalo na dyan yung mga mapagsamantalang tao. Tama po yung ginawa mo, tumulong ka. Kahit barya man lang, magkano man yan, tama yan. Nakatulong ka. Pero yung mali dito, ginamit mo na yung tao para sa vlog mo, in-exploit mo ang kanyang buhay, ang kanyang katayuan, para sa vlog mo, para sa views mo. Then, sinunod-sunod mo na. Ginawa mo ng content mo eh. Hanap, after nito, hanap ka na naman ng ibang mahihirap, hanap ka na naman, naging nyo na eh, naging way ninyo na eh. Yan ay ginagawa ninyong content ninyo eh. Effective. Nakakatulong ka na, ang taas pa ng views mo. Pero ang tanong, ito po ba ay tama? Well, sasabihin nyo, may consent naman ng mismong ini-interview ko. May paintulot naman. Well, mahirap yan eh. Diba? Gutom yan eh. Natural pag sinabi mo, okay lang po. Diba? Pero bilang tayo, diba? Siyempre,
gusto natin, itong mga tao to, gusto nila views eh. Effective yung mga nakaraang yung mga nakaraang pagtulong niya sa mga mahirap na binidyo niya. Aba, ang daming naka-appreciate, ang daming nag-message, ang daming gusto magpaabot ng tulong. So, eto na po. Dito na po pumapasok yung mali na tinatawag na ginawa na po nilang hanap buhay. Bakit natin po sinabing hanap buhay? May iba po dyan, okay, nakaka-gain ka ng views, malaki ang sinasahod mo. Yung iba naman dyan, dahil nga, sabi ko nga po, money is the root of all evil. Diba? Meron po dyan nagpadala ng $100, ng $50. Sa dinami-dami na nagpadala niyan. 5 tao. Kasi, alam niyo naman po, ang mga OFW, likas na matutulungin. Kahit nandito sa Pilipinas, yung may magandang katayo ng buhay, nagbibigay ng tulong din mga yan. So, alam ba, nitong tao na to na in-interview kung sino-sino nagpaabot ng tulong? Di ba? Alam din ba nang nagpaabot ng tulong na pera niya yung ginamit mo dun? Hindi, di ba? So, ang gagawin mo, etong style ng iba. Sasabihin po nila, Hinay, Tay, ito po ay tulong po ng mga kaibigan natin, mga suporta natin, mga OFW na sila ganito, ganyan. Hindi mo naman sasabihin yung presyo eh. Di okay, good. Di ba? Good. Marami na natulungan nyo. Well, ito na nangyayari. Dahil nga ginagamit nyo na yung platform na yan, yung poverty porn na yan, na nagkiklik, maraming views. So, eto na. Lahat ng content mo gano'n na. Kasi effective eh. Nakilala ka sa gano'n. So, ang nangyari ka, bida ka. Nakakatulong ka eh. Diba? Nakakatulong ka. Pero, ang tanong ko, diba? Ikaw ay nagkaroon ng idea sa ganitong paraan na, teka, tumutulong ka. Pero, kanino galing yung tulong na binibigay mo? Kasi yung iba po kasi dyan, ang ginagawa ganito mga kapatid, meron po dyan na ipinapakita. Yung mga mapagsamantala po to, hindi ko po nila lahat, may mga ganun po kasi mapagsamantala. Ipapakita po nila, gusto po namin, ito po yung mga tutulungan natin, yung mga mahihirap na sa mga laylayan, ganun. Ipinapakita nila, picture, ganito, ganyan. Tapos eto mga suporta niya magbibigay ng tulong. Pero siya walang nilabas. Tulong. Diba? Alam niyo po ba andun na yung kakapalan na rin ng mukha na sasabi mo, tutulong ka dito, tutulong ka doon, tutulong ka doon. Pero hingi mo yung tulong sa mga OFW. Diba? Sa mga supporter mo. Hindi po ba? Parang nakakawalang diba? Yung isipin nyo tutulong ka. Pero ang magagastos yung mga OFW, yung mga supporter mo. Diba? So, bigyan natin ng point yung ibig kong sabihin dito mga kapatid. Ganito lang yan eh. Kung ang salitang yan, poverty porn, ay ginamit nyo ng tama. Tulad ng mga sakuna. Diba? Mga bagyo, lindol. Diba? Sa mga nasunugan. Diba? Kung ito ay ginamit nyo, lindol or binagyo, na-wash out ng mga bahay, kapitbahay nyo, mga kamag-anak nyo, binidyo mo. Kawawa eh. Ipinahatid mo ngayon, nilabas mo sa SOCMED. Okay lang yun. Para sa akin po, okay po yun. Kasi hindi po lahat dito sa SOCMED ay nakikita ng mga nasa gobyerno. Yung iba po dahil nga sabi ko kasi, pagdating po sa mga ganitong kalamidad, mga nangyayaring mga sakuna dito sa mundo natin, hindi po lahat yan nakikita ng mga nasa gobyerno natin. Dahil nga sa dinami-dami po ng tinutulungan nila. Pero dahil nga meron po tayong tinatawag na SOCMED, na kung saan dito tayo, pag nag-ingay tayo dito, napapansin tayo ng mga nasa pwesto. So, okay. May nangyaring sakuna, binidyo mo, sinend mo, in-upload mo, nanawagan ka, okay yun.
bumuhos ang tulong, okay yun. Good job. Nakatulong ka. Naipahatid mo sa social media yung problema, yung nangyayari. So maraming nagbigay ng tulong. Ang problema, diba? Ang problema lang dito, may mga tao nung nakita na, diba? Eto na. Hindi na, wala namang sakuna, wala namang bagyo, wala namang nangyari lindol o anumang mga sunog na yan. Ikaw ay naghanap. May mga taong ganyan, hinahanap nila yung mga mahirap, pinakamahirap. Yung makita nila, ito nakatira lang sa bangketa. I-interviewin. Diba? I-interviewin po nila. Yung iba naman, binibigyan na nilang challenge. May challenge ako sa iyo. Pag nasagot mo to, o pag nagawa mo to, magkakaroon ka ng 500. Or may ganito ka, may premyo ka. Di ba? So, ginamit nila yung kahirapan. In-exploit nila yung buhay ng isang taon to. Kasi pag tao, mahirap, nangangailangan, gutom, marami mga taong, lalo't mga OFW, ang maawain. Eto na. Naawa. Diba? Effective eh. Effective yung content mo eh. Bubuhos ang tulong. Hindi po ba? So, nais ko lang pong sabihin dito mga kapatid. No? Pinaka-opinion ko po dito na yung mga gumagawa ng ganitong platform, poverty porn, ginagamit ito mga pobreng tao na yung kahirapan nila, ini-exploit nila, dinadala sa sokmed. Dalhin lang po natin sa tama. Mga kapatid, huwag po natin gawing negosyo. Ang masaklap po dito, ginagawa po nilang business eh. Ginagawa na nilang pinaka-content na nila, Diyan na sila nag-stick. Kasi andun yung views, andun yung huwag po sana mga kapatid. Ako po ay nananawagan sa mga kaibigan natin at sa mga makakanood pa nito mga vloggers. Hindi ko po kinukundina kung ano man yung mga ginagawa ninyo. Kung tinamaan kayo sa sinabi ko, ito lang po ay wake up call ko po sa inyo na sana po wag po natin masyadong gamitin ang kahirapan ng mga Pilipino, mga kababayan natin, para lang sa views natin. Para lang sa channel natin. Sabi ko nga, may iba nga dyan, di ba? Kung tutulong ka na rin lang naman sa mga kababayan natin. Kung may pera ka naman, sariling pera mo na lang. Tumulong ka. Yung iba kasi dyan, wala kang ang pera, hindi mo nga maiayos ang buhay mo, diba? Mga kamag-anak mo, mga kapatid mo, diba? Sarili mong pamilya, hindi mo maiangat ang buhay. Pero nagagawa mo mag-humanitarian, nagagawa mong tumulong sa ibang tao. Sana, bago ka tumulong, diba? Gumawa ng mga ganitong content nyo na tumulong sa mga kababayan natin. Tulungan mo muna sarili mo. Diba? Tulungan mo muna kamag-anak mo, mga kapatid mo, mga pinsan mo. Ngayon, kung okay ang kabuhayan nila, nakakakain kayong 3 beses isang araw at may sobra-sobra kang pera, go! Tumulong ka. Makiisa ka sa mga NGOs, sa mga gobyerno natin na nagkakandak ng mga ganitong humanitarian, na mga legit. Makiisa ka. Community pantry, makiisa ka. Hindi po masama. Mag-vlog ka, tumutulong ka sa mahihirap, okay. Dalhin nyo lang po sa tama. Ilagay nyo lang po sa tama. Kasi nagiging pangit po ang kinalalabasan ng ganitong platform ng poverty porn sa mga taong ginagawa na pong business. Ginagawa na po nila na lumalaki ang channel ko, kumikita ang channel ko. Sige pa, hanap pa na mahihirap, hanap pa ng mga dukha, hanap pa ng mga naghihingalo. Iba-vlog mo, kukwento mo ang buhay. Then tulong mo, 500, 1,000, bigas, saksakong bigas, okay. Pero kinita ng channel mo, ang laki. Diba?
Sabi nga ng isang attorney, katulad ni Attorney Libay, na gumagawa ka ng mga ganyang content mo, tumutulong ka sa isang dukha, isang mahirap, turuan mong umangat ang buhay. Tulungan mong makasurvive. Diba? Gumawa ka ng bagay na dahil sa platform mo, sa content mo, na ikaw ay isang vlogger, ikaw naman ang may sapat na kinikita. Kung matutulungan mo itong taong to na mahirap, na mailapit sa mas nakakatulong pa, di ba? Katulad ng mga NGOs dyan, yung malalaking kampanya dyan, na, ito, tinulungan mo na siya, ilapit mo pa siya sa mga taong mas makakatulong, na mga legit. Di ba? Kung ano mang kalagayan niya, kung may sakit man yan, o bahay man yan, walang bahay. Di ba? Kung sila lamang ay walang sapat na, walang tirahan, o kung ito mga taong to ay walang sapat na pera, walang pinagkakakitaan, tulungan mong umangat sa buhay. Di ba? Pero yung ginagawa po natin ngayon, na ginagamit natin itong mga taong to, bibidyohan nyo, pipicturan nyo, ipapakita nyo, kawawa. Ipapakita nyo sa songmed na, uy, walang makain. Diba? Tapos eto, kumita ang channel nyo. Dumami ang views. Diba? Bida ka, diba? Sa tingin mo, tama naman yung nagawa mo, diba? Sa tingin mo, tama, nakatulong ka. Pero tignan mo, in-exploit mo yung buhay ng mga taong to. Diba? Pero kung inilalagay natin sa tama, diba? Hindi yung ginagawa niya, hinahanap niya kung sino tong mga taong to eh. Tapos gagawin yung content niya. Doon ako hindi sang-ayon, mga kapatid. Pero yung may mga sakunang nangyayari, may mga nasalanta, di ba? At kayo ay nag-vlog, pinakita niyo sa Sokmed, ganito pag ako po ay nananawagan na tulungan po ninyo itong ganito ganyan, or ilapit mo, videoan mo, ilapit mo sa mga NGOs, ilapit mo sa mga malalaking network, di ba? Yun, di ba? Ganon dapat. Maraming paraan para tayo ay mag-grow ang inyong channel, mga kapatid. Maraming paraan para tayo ay magamit natin sa tama itong mga ganitong pag-video, pag-vlog natin sa mga kabuhayan ng mga kababayan natin. Huwag po nating gawing business itong ganitong platform ninyo ng poverty porn na ipapakita nyo yung kahirapan, ipapakita nyo yung paghihikaos ng mga taong ito. Diba? Ginawa niyo ng pinaka pang-araw-araw na ninyo na ginagawa, na naghahanap kayo lagi araw-araw, every other day, hanap ng mga mahihirap, expose. Hindi po ba? Ang masaklap pa dito, in-expose mo na sino po yung mga gustong tumulong, eto nagpadala yung mga tao, bigyan ng tulong. Diba? Ang tatamaan po dito, mga kapatid, yung mga taong gumagawa na mali. Pero kung ikaw nang gumagawa ka, nasa loob mo naman, sa puso mo naman, ang ginagawa mo naman yung tama, hindi ka tatamaan dito. Ang pinapatamaan po natin dito, yung mga taong ginagamit nila etong ganitong platform para lumaki ang channel, para kumita. Yung iba dyan talaga nang i-scam na. Kunyari, itutulong, bibili ng mga bigas, bibili ng ganito, pagpadala ng pera, pagpadala ng mga supporter. Half truth lang ang ginagawa. Yung iba, kalahati lang. Kumbaga sa 100%, 30% tulong, 80% bulsa. Di po ba? Sana po huwag niyo po mamasamain itong naging topic ko, no? About sa poverty porn issue. Sabi ko nga po, hindi po lahat ng vlogger gumagawa ng mali. Gumagawa ng kalokohan sa bablog na ginagamit nila ang mga kahirapan ng mga tao. Meron po talaga mga vlogger na ang ginagawa naman nila is na video nila dahil nga sa gusto nilang magkaroon ng impluwensya, ma-influence nila ibang tao na tulungan itong tao na to. May mga ganon.
Sabi ko nga po, ilagay lang natin sa tama. Pero kung ito po ay lagi na natin gagawin, after ng content mo na to, other day, hanap ka na naman, which is nagiging mali, di ba? Pero kung ito ay nagawa mo lamang sa iyong channel na may sakuna o nagkataon na ito yung taong to ay lumapit sa iyo, humingi ng tulong at wala kang sapat na kakayahan para matulungan ito at gusto mong mailapit sa ibang mas may makakatulong sa taong yan, pwede. Siguro one time para sa akin sorry kung mali ako siguro kung one time lang at nailapit mo o na-vlog mo o nanawagan ka sa mga malalaking network o malalaking kumpanya, okay, di ba? Wala namang masama doon Pero kung ito ay ginagawa mo na lagi, di ba? Hanap, halungkat, di ba? Gawing comedy, di ba? Yung iba kasi ginagawang comedy, i-interviewin, magpapatawa, eto gawin nyo pag nasagot nyo, may mga ganun Hindi ko po wala pong pinapangalanan dito mga kapatid. Ito lang po ay wake up call sa mga vlogger na nagbabalak pang gumawa ng content. Gayahin nyo ito mga ginagawa ng mga ibang kasama natin na ginagawa na po nilang negosyo ginagawa na po nila na eto malaki ang views pag ang ini-interview mo, binibidyo mo yung mga mahihirap, interview mo lang yung mga yan, alamin mo lang buhay, bigyan mo lang ng 500, bigyan mo lang ng 5 kilo bigas, pwede ka na mag-trending, di ba? Nagagamit po sila, na-exploit po sila kasi mahirap yan pag binidyo mo yan, labag man sa kalooban ng mga yan. Hindi ko po nilalata, yung iba dyan labag sa kalooban man, pero dahil sa kahirapan wala na sila magawa andyan yung tulong tinutulungan mo sila pero ang kapalit ibibidyo mo, ang kapalit ikakalat mo sa SOCMED. Yung iba dyan dahil nga yung iba walang alam sa mga video o sa camera, walang alam sa SOCMED, okay lang po, okay lang, di ba? Yung iba naman dyan labag sa kalooban nila pero no choice na sila dahil gutom okay lang, pero in-exploit mo sila, di ba? Katulad nga ng may mga vlogger na nag-content din ito ng poverty porn, sabi nga nila ilagay nyo na kayo naman yung nasa kalagayan nila, di ba? May tutulong nga sa'yo, kalat ka naman sa SOCMED, di ba? May tutulong nga sa'yo, sangkatutak na interview, sangkatutak na challenges, di ba? Sangkatutak na kwento muna, magpapatawa muna, di ba? Gagawin ka pang katatawanan bago ka babigyan ng tulong, di ba? Yun po ang mali. Sana po sa mga kapatid ko pong nakakanood nito, sa mga vloggers po na huwag niyo pong masamain itong sinasabi ko. Ang sa akin lang po, wake up call po sa mga taong gumagawa ng mali sa paggamit nitong mga ganitong platform na ginagamit niyo po yung kahirapan ng mga kababayan natin, mga Pilipino, lalo na pandemya ngayon, di ba? Na ito ang ginagawa ninyo, pinagkakakitaan po ninyo. Sasabihin nyo, tutulong kayo para sa mahihirap. Yung iba dyan, palipad, di ba? Sa mga naka-live stream, yung mga pinapalipad nyo, yung mga pinapadala nyo, dinodonate nyo sa akin, itutulong po natin sa mahirap yan. May mga gumagawa po ng ganyan, kalat sa SOCMED, marami po akong kilalang ganyan, di ba? Pero half truth, kasi ang ginagawa nila, sa 100%, di ba? 30% tulong, 80% bulsa. Hindi ko po nila lahat, mga kapatid, may gumagawa po niyan. Kaya nga po nagwe-wake up call po ako sa inyo, sa mga kapatid natin, diba? Sa mga gumagawa ng ganitong content na gusto nila ay makatulong, pwede naman po kayong gumawa ng pagtulong sa mga kababayan natin. Ilagay nyo lang po sa tama. Diba? Pag may mga sakuna, diba? Lalo't ganito may pandemya, okay lang. Tumulong kayo, diba? Magkandak kayo ng humanitarian, okay po. Pero kung gagawin nating araw-araw at ginagamit pa mga OFW, diba?
na tutulong ka, hingi ka ng tulong sa OFW, after nyo makatulong, ilang araw na naman, naghanap ka na naman na matutulungan mo, magkakandak ka na naman ng humanitarian, pera na naman ng OFW, hindi po ba mali? Di ba? So, yun lang po, no? Opinion ko lang po dito about sa poverty porn issue. Kasi po, madalas po na pag-uusapan to. So, para sa akin, ang poverty porn, gamitin nyo lang po sa tama. Huwag nyo pong pagsamantalahan, abusuhin ang sitwasyon ng mga kababayan nating naghihikaos. Yung mga kababayan nating dumaranas ng mga ganitong kahirapan. Huwag po nating gawing hanap buhay ang pagbablog para lang kumita ang channel, mag-grow ang channel. Sila yung gagawin nating content natin. Ilagay lang po natin sa tama. Wala po ako sinasabi na mali kayo. Wala po lang ako sinasabi na tama to. Sinasabi ko na wag kayong tumulong. Wala po akong sinasabing gano'n. Ang sinasabi ko lang po, ilagay nyo lang po sa tama. Na sana naman po, huwag nyo naman pong gawing hanap buhay. Yung mga ganitong platform na poverty porn na ginagamit ninyo yung kahirapan ng mga kababayan natin. Para lang maipakita sa channel niyo na tumutulong kayo. Para lang maipakita nyo na maraming mga may hirap na Pilipino na kailangan tumulong ang mga kababayan natin. Ginawa mo ng hanap buhay. Araw-araw, every other day, hanap na mahirap. Interview. So, sana po nagkaroon ng sense po yung mga pag-uusapan natin. No? Inuulit ko po, hindi ko po nilalahat. Maraming vlogger na gumagawa ng tama. Maraming mga tao na gumagawa ng mali. Maraming mga tao dyan, ginagawa po nilang negosyo. Maraming pong mga tao dyan, ito yung ginagawa nila para makapang-scam. Pero marami rin po dyan na mga vlogger na gusto rin po nila makatulong sa mga kababayan natin. Kaya nila nabibidyoan, di ba? Kaya nila tawag dito, nilalabas sa SOCMED. May mga gumagawa po ng tama. Believe ako sa mga ganong vlogger na hindi nila ginagawang hanap buhay. Nagkataon lang, nakita nila mahirap, nangangailangan na ilabas sa SOCMED, maraming tumulong. Believe ako sa mga ganon. Pero yung mga taong ang ginagawa dahil kumita na, nagawa niya mag-vlog ng ganon, kinabukasan, makalawa, may katlo, ulit-ulit, same style, same scenario, ganon ang ginagawa. Naghahanap ng mahirap, naghahanap ng mga naghihikaos, iba-vlog niya. Tapos, isa-shoutout niya sa mga OFW o sa mga supporter niya na ito ay kawawa. Hindi po ba? Yun ang mali. Kaya inuulit ko po, sana po ilagay po natin sa tama ang pagtulong sa mga kababayan natin. Hindi po natin pinagdadamot dito. Hindi ko po sinabi ipagdamot ninyo. Ang pagtulong sa mga kababayan natin, ilagay po natin sa tama. Huwag natin samantalahin yung kanilang kahirapan, yung kanilang kalagayan para lang tayo makapag-vlog, gagawa tayo ng mga ganitong senaryo. Sana po bilang kayo, yung mga susunod pa mga vlogger dyan, ilagay po natin sa tama ang pagtulong sa mga kababayan natin. Huwag po natin gawing business. Yun lang po. At sana maraming salamat po sa mga sumusuporta sa atin. Sa akin po sa channel po. Sana po suportahan niyo po ang mga live stream natin at sa mga pag-real talk po natin dito. Sa mga kapatid ko po, wala po akong masama intensyon. Ito lang po ay opinion ko na sana po ilagay po natin sa tama ang pagtulong. Maraming bagay, maraming paraan para mag-grow ang channel mo. Para kumita ka dito sa YouTube. Ilagay niyo sa tama. Hindi sagot ang kahirapan ng mga kababayan natin, ang kabuhayan, ang sitwasyon ng mga kababayan natin na i-vlog mo para lang makilala
makilala ka at mag-grow ang channel mo. Hindi po yun. Hindi po dun. Ilagay nyo po sa tama. Maraming paraan. Lawakan nyo lang po inyong isipan. Gamitin ang utak. Yun lang po. Maraming salamat po. Inyo pong lingkod uli, Papa Tricks TV. Nagre-real talk uli. Bato-bato sa langit ang tamanog magkagalit. Real talk lang po. Papa Tricks TV. I love you. Alright? Alright.